May mga kwento sa Biblia na nagpapahirap sa ating pag-unawa, na nagtatanong sa ating mga desisyon at nagtuturo ng malalim na mga aral. Isa na dito ang kwento ni Lot at ng kanyang mga anak na babae. Isang kwento na kinasasangkutan ng pagkawasak, takot, desperadong desisyon, at mga epekto na tumagal na mga henerasyon. Ngunit nangyari ba ito dahil sa kakulangan ng pagpipilian, o may ibang landas na sana ay tinaha? Maraming tao ang nakakakilala sa kwento na mababaw na paraan. Ngunit kakaunti ang nakakaintindi ng tunay na dahilan ng kinalabasan nito na puno ng kontrobersya. Kung titingnan natin ito na mabuti, makikita natin na hindi lang ito isang kwento ng kamalian at moralidad, ito ay isang babala tungkol sa epekto ng mga desisyong ginagawa sa gitna ng takot. Kapag ang takot ay nangingibabaw, kapag ang desperasyon ay humihigpit, kahit ang mga taong may mabuting intensyon ay maaring maligaw. At ang pinakakapansin-pansin, ang nangyari sa loob ng kuweba ay hindi natapos doon. Ang mga epekto ng ginawa nilang hakbang ay nagbago ng mga bansa at patuloy na binanggit hanggang ngayon. Ngunit may isang bagay pa na mas nakakaintriga sa kwentong ito, isang bagay na kakaunti ang nakapapansin. Bakit kaya umabot sa ganitong punto sina Lot at ang kanyang mga anak na babae? Anong mga senyales ang kanilang hindi pinansin bago magkagulo? At higit sa lahat, anong mga aral ang maaari nating matutunan mula sa pangyayaring ito upang makaiwas sa mga kaparehong bitag sa ating sariling buhay? Ang lungsod ng Sodoma ay isang walang hanggang hukay ng kasamaan. Hindi lang ito isang lugar kung saan naroroon ang kasalanan, ito ay ipinagdiriwang. Bawat kanto ay may itinatagong bagong antas ng kasamaan, at ang masama ay naglalakad na malaya na parang ito na ang tanging batas. Ang sitwasyon ay naging labis na matindi na umabot sa hindi na matitiis na punto. Nagdesisyon si Diyos na magtangkang mag-intervene. Ngunit bago niya ipataw ang hatol, binigyan niya ng pagkakataon. Si Abraham, isang lalaking may matibay na pananampalataya, ay nagdasal na sana ay mapatawad ang Sodoma kung may 10 matuwid daon. 10 lang. Ngunit ang masakit na katotohanan ay wala nang ang ganoong bilang. Ano ang naging dahilan kung bakit hindi na may tatama ang Sodoma? Ang kasalanan ay nakaugat na sa kanilang kultura. Ang masama doon ay hindi isang aksidente o isang pagkakamali lamang, kundi isang araw-araw na pagpili, isang mentalidad na nakararami. Ang makikita sa mga kalye ay isang salamin ng puso ng lungsod. Kapag ang isang lipunan ay umabot na sa ganitong punto, ang mga epekto nito ay hindi na maiiwasan. Hindi nilipol ni Diyos ang Sodoma na walang dahilan, pinayagan niyang mag-ani sila ng kanilang mga itinanim. Kung isipin natin, ganito pa rin ang nangyayari. Ilang beses na bang nakikita natin ang mga lugar na pinamumunuan ng katiwalian, kung saan ang moralidad ay parang isang konsepto na nakalimutan na? Ngunit may isang bagay pa na mas nakakagulat sa kwentong ito, ang pag-usap sa pagitan ni Abraham at Diyos. Si Abraham, isang lalaking nakakaalam ng katarungan ng Diyos, ay naglakas loob na makipagnegosyo sa lumikha. Paano kung may 50 matuwid? Paano kung 45? Paano kung 10 lang? Hindi lang ito isang desperadong pagtatangka upang may ligtas ang lungsod, kundi isang pagpapakita kung gaano kahanda si Diyos na kumilos na may malasakit. Ang problema ay hindi ang kawalan ng presensya ng Diyos, kundi ang kawalan ng mga tao na handang maglakad sa tamang landas. Dumating ang pagkawasak ng mabilis at matindi. Apoy at asupre ang bumagsak mula sa langit, tinupok ang lahat. Isipin mong isang buong lungsod, masigla, puno ng buhay, ay naging abo sa loob lamang na ilang sandali. Hindi ito isang simpleng sunog, ito ay isang paghato. Isang paalala na may hangganan ang impunidad. At ito ay naglalabas ng isang mahalagang tanong. Ano ang pumipigil sa isang lugar, isang lipunan, o kahit isang individual na makarating sa ganitong antas ng pagkawasak? Ang nakakatuwa pa, ang Sodoma ay may lahat ng pagkakataon upang maging isang masaganang lugar. Nasa isang matabang rehiyon ito, mayaman sa yaman at oportunidad. Ngunit ang kasaganaan na walang kabutihang loob ay isang imbitasyon sa kapahamakan. Maaring magtaglay ng pinakamagagandang yaman ang isang teritoryo, ngunit kung ang mga tao na naninirahan doon ay pipiliin ang landas ng kalikuan, ang pagbagsak ay isang isyong darating. At ilang beses na ba nating nakita ito sa kasaysayan? Ang mga imperyo na akala natin ay hindi matitinag ay bumagsak mula sa loob bago pa nila mahulog mula sa labas. Ang tanong na naiwan ay, at ang mga naroroon, ngunit hindi sumasang-ayon sa ganitong uri ng kaisipan. Mayroon bang mga tao na hindi umayon sa kalakaran? Mayroon. Nasa lungsod pa rin sina Lot at ang kanyang pamilya, at hindi sila pinabayaan ni Diyos. Ngunit ang pagiging nasa gitna ng kaguluhan at ang makaligtas dito ay dalawang magkaibang bagay. Hindi pinili ni Lot ang Sodoma ng basta-basta. Nang magkaroon siya ng pagkakataong pumili kung saan mamumuhay, kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang lonsyang kapatagan ng Jordan.
Ang lugar ay mataba, puno ng pangako, at maraming posibilidad. Sa mata ng tao, ito ay tila isang halatang pagpili. Ngunit ang tila paraiso ay nagtatago ng isang tahimik na panganib. Ang Sodoma ay hindi lamang isang masaganang lugar, kundi isang puk na puno ng kasamaan. Nakita ni Lot ang lupa, ngunit pinabayaan ang karakter ng mga tao na naninirahan dito. At tulad ng maraming desisyon na pinapairal lamang ang itsura, ang kanyang pagpili ay nagdulot na mapait na mga kahihinatnan. Sa simula, mukhang magtatagumpay siya. Si Lot ay umunlad, yumaman at ang kanyang buhay ay tila komportabo. Ngunit ang tunay na kalikasan ng isang kapaligiran ay mabilis na nagpapakita. Unti-unti, napansin niya na siya ay napapaligiran ng mga tao na wala ng moralidad. Madaling baliwalain ang mga palatandaan kapag lahat ay mukhang maganda, ngunit sa huli, darating din ang bayad. At para kay Lot, ang bayad ay dumating sa anyo ng isang lungsod na lulunok sa kanya kung hindi siya mag-ingat. Ang nakakatuwa ay hindi masama si Lot. Hindi siya nakilahok sa mga kasalanan ng lungsod, ngunit pinili niyang manirahan doon. At ito ay nagtuturo ng mahalagang aral, ang kapaligiran kung saan tayo nagpapasya na maging bahagi nito ay humuhubog sa ating buhay, gusto man natin o hindi. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang integridad, ngunit ito ay tulad ng paglaban sa agos. Hanggang saan kayang manatiling matatag ang isang tao kung siya ay napapaligiran ng mga nakakasirang impluensya? Para itong isang tao na lumapit sa apoy, akala niyang maaari siyang magpainit ng hindi nasusunog. Ipinapakita ng mga kasulatan na sa paglipas ng panahon, hindi lamang si Lot ay nakatira sa Sodoma, kundi siya ay naging bahagi ng sosyal na estruktura ng lungsod. Siya ay nakaupo sa pintuan ng lungsod, isang posisyon ng prestihyo sa pagitan ng mga lokal na leader. Ang nagsimula bilang isang simpleng pagbabago ng lugar ay naging isang malalim na koneksyon. Ipinapakita nito kung paano ang maliliit na konsesyon ay maaring magbigkis sa atin nang hindi natin namamalayan. Ilang tao bang gayon ang gumagawa ng mga desisyon na inisip nila ay mga pagkakataon lang, ngunit hindi nila napapansin na sila ay nagiging bahagi ng isang sistema na sumisira sa kanilang pagkatao. At ang pinaka-ironyo, nang ang pagkawasak ay malapit nang dumating, nagatubili pa si Lot na umalis. Kahit na alam niyang malapit na ang kalamidad, ang kanyang puso ay nahati. Ito ang nangyayari kapag tayo ay masyado nang nasanay sa isang bagay na dating tinanggihan natin. Ang dati ay isang lugar lamang para kumita ay naging kanyang tahanan, ang kanyang sona ng komportabo. Ang pag-abandona sa Sodoma ay nangangahulugang pagkawala ng lahat ng kanyang itinayo, kahit na ang mga iyon ay magiging abo na. At ilang beses na ba tayong kumilos ng ganito? Kumapit tayo sa isang bagay na nakakasama lamang dahil nag-invest tayo ng sobrang oras dito. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Lot, ang kanyang pananatili sa Sodoma ay may bilang na. At nang deklara ang pagkawasak, hindi na mahalaga ang kanyang posisyon sa lipunan, ang kanyang mga ari-arian o ang kanyang mga koneksyon. Ang tanging bagay na makakapagbigay ng pagkakaiba ay ang bilis ng kanyang pag-alis. Ngunit upang mangyari ito, kailangan siyang hilahin palabas ng puk na kanyang pinili. Isang gabi na tulad ng iba sa Sodoma, ngunit may isang bagay na nakatakdang mangyari. Dalawang misteryosong bisita ang dumating sa lungsod at sinalubong sila ni Lot. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang mga lalaking yon. Ang kanyang instinct ay nagbigay babala, mayroong banal na bagay sa kanila. Agad siyang nagmakawang magpalipas ng gabi sa kanyang bahay. Ngunit bakit? Alam ni Lot ang panganib na nag-aabang sa mga kalsada kapag ang araw ay lumubog. Alam niyang ang mga lalaking yon ay nasa panganib, dahil ang Sodoma ay hindi isang ligtas na lugar para sa mga banyaga. At tama siya. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng mga kalalakihan ng lungsod ang kanyang bahay. Nais nila ang mga bisita at hindi para sa mabuting dahilan. Ang nangyari daon ay hindi lamang isang akto ng kaaway, kundi isang pagpapakita ng kung gaano nakalayo ang nalihis ng puso ng lungsod. Wala nang hangganan ang kasamaan. Ang respeto, dignidad at anumang kahulugan na moralidad ay nawala na sa karakter ng mga tao roon. Sa puntong ito, ang Sodoma ay lumampas na sa anumang linya ng pagtubos. Sinubukan ni Lot na pakalmahin ang sitwasyon, kahit na inalok niya ang kanyang mga anak na babae bilang kapalit ng mga bisita, isang desisyon na mahirap unawain para sa atin gayon. Ngunit ipinapakita nito ang desperasyon ng isang tao na, kahit na nabubuhay sa gitna ng kaguluhan, ay patuloy pa ring sumusubok na protektahan ang mga ipinadala ng Diyos. Ngunit huli na para sa negosasyon. Ang masamang hanggarin ng mga kalalakihan ng Sodoma ay hindi na matitinag. At dito na sumingit ang mga anghel. Sa isang simpleng galaw, ipinakita ng mga bisita ang kanilang tunay na kalikasan. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumutok, ikinabidhani ang mga umaatak. Ang paghatol ng Diyos ay hindi darating sa hinaharap, nagsimula na ito noong gabing yon. Napansin ni Lot na wala ng oras.
Ang lungsod ay hinatulan na, at ang tanging pagkakataon niyang makaligtas ay ang makaalis ng mabilis. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, kailangan pa niyang kumbinsihin ang kanyang sariling pamilya na hindi lang ito isang simpleng babala, ito ay isang ultimatum. Ang mga anak na lalaki ni Lot, bagaman, ay tumawa. Inisip nilang siya ay nag-isa lang, na ito ay isang biro. At ito ay isang mensahe tungkol sa kung paano ang ibang tao ay tumutugon sa mga palatandaan ng tadhana. Kahit na ang panganib ay halata, marami ang nagpapabaya dito dahil komportable sila sa buhay na kanilang itinayo. Ngunit ang pagpapabaya sa katotohanan ay hindi ito ginagawang hindi totoo. At para kay Lot, malinaw ang pagpili o magtangka agad na tumakas o maging isa sa mga pinabagsak kasama ang kanyang tinatawag na tahanan. Ang mga anghel ay hindi nagbigay pa ng pagkakataon para magatubili. Kinuha nila si Lot, ang kanyang asawa, at mga anak na babae sa mga kamay at hinila sila palabas ng lungsod. Minsan, kailangan tayong hilahin mula sa mga sitwasyong ito dahil kung hindi, wala tayong lakas na umalis. Ngunit kahit nakaligtas, may isang huling pagsubok pa na kailangang pagdaanan. Malinaw ang utos, huwag tumingin pabalik. Ang pagkawasak ng Sodoma ay hindi lamang isang pisikal na pangyayari, kundi isang punto ng pagbabago para sa mga nakaligtas. Si Lot, ang kanyang mga anak na babae, at ang kanyang asawa ay inalis mula sa lungsod ng mga kamay ng mga anghel. Wala nang oras para sa mga pagsisisi o pagdududa. Ngunit kahit na ganoon, may nangyaring hindi inaasahan sa kanilang paglalakbay. Ang asawa ni Lot, na hindi kayang ganap na bitawan ang nakaraan, ay tumingin pabalik at ang kilos na iyon ay nag-cost ng kanyang buhay. Naging isang estatwa na asin siya. Ang eksena ay matindi, halos simboliko. Isang tao na, kahit binigyan ng pagkakataon na magsimula muli, ay nanatiling nakakapit sa mga bagay na naiwan. Ito ay nagbubukas ng isang malalim na tanong. Ilang beses ba tayong kumakapit sa mga bagay na wala na at nawawala ang pagkakataong magpatuloy? Para sa asawa ni Lot, ang Sodoma ay hindi lang isang lugar, ito ang buhay na kanyang nakilala. At kahit na alam niyang ito ay hinatulan na, ang pagkapit sa nakaraan ay mas malakas kaysa sa pananampalataya sa bagong daan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang matinding parusa, kundi isang pagsasalamin ng kalikasan ng tao. May mga pagkakataon na ang tanging paraan upang magpatuloy ay ang putulin ang mga ugnayan sa nakaraan. Maraming tao ang nahihirapan na iwan ang isang bagay, maging ito man ay isang toxic na relasyon, isang nakasisirang habit, o kahit na isang mentalidad na hindi na nagbibigay serbisyo sa kanila. Ngunit ang problema ay hindi lang ang mga bagay na naiwan, kundi ang katotohanan ang pagtutok sa nakaraan ay maaring pumigil sa atin na mabuhay para sa hinaharap. Nagpatuloy si Lot at ang kanyang mga anak na babae sa kanilang paglalakbay, gayon ay wala na ang kanyang asawa. Naubos nila ang lahat, bahay, mga ari-arian, posisyon sa lipunan. Ang tanging naiwan ay ang pangako ng isang bagong simula. At dito pumapasok ang pinaka-nakapagbagabag na bahagi. Iniligtas sila ni Diyos mula sa pagkawasak, ngunit hindi sila pinaligtas mula sa mga epekto ng kanilang mga desisyon. Ang awa ng Diyos ay nagligtas sa kanila, ngunit ang katarungan ay nagtakda ng mga hamon na kailangan nilang pagdaanan. Ito ay isa sa mga mahahalagang aral ng kwento. Iniabot ng Diyos ang kanyang kamay, ngunit nasa bawat isa kung pipiliin nilang hawakan ito at magpatuloy. Ang pag-alis sa Sodoma ay isang gawa ng biyaya, ngunit ang paglalakbay pagkatapos ng pagtakas ay isang pagsubok ng tibay. Marami ang nagnanais ng pagbabago sa kanilang buhay, ngunit kakaunti lamang ang handang magpatuloy na walang paglingon sa nakaraan. Ang nangyari sa asawa ni Lot ay hindi isang aksidente. Ito ay isang babala tungkol sa mga hindi nakikitang gapos na nagpapalipin sa atin sa mga bagay na dapat na nating iwan. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang paglalakbay. Si Lot at ang kanyang mga anak na babae ay ligtas na, ngunit ngayon ay kailangang harapin ang hindi alam. At hindi nila alam, magkakaroon sila ng mga desisyon na maghuhubog ng mga henerasyon. Nakaligtas si Lot at ang kanyang mga anak na babae mula sa pagkawasak, ngunit sila ay lubos na nag-iisa. Deti, mayroon silang yaman, isang posisyon sa lipunan, at isang tiyak na hinaharap. Ngayon, sila ay nagiging mga refugee sa isang kuweba, malayo sa lahat ng kanilang nakasanayan. Isa itong tanawin na kapighasyan. Ang takot ay naroroon pa rin pagkatapos ng lahat. Nakita nila kung paano ang isang buong lungsod ay nilamon ng apoy. Ngunit bukod sa takot, mayroong mas delikadong bagay, ang desperasyon. Ang mga anak na babae ni Lot, na nakahiwalay, ay naniniwala na ang sangkatauhan ay hinatulan na. Sa kanilang pananaw, wala nang mga lalaki upang magsimula ng bagong henerasyon. Ang trauma ng pagkawasak ay nagbigay sa kanila ng paniniwala na walang ibang landas kundi gumawa ng isang matinding hakbang upang matyak ang kanilang lahi. At dito pumapasok ang isang mahalagang punto. Kapag ang takot ay kumukontrol, binabaluktot nito ang ating pagtingin sa realidad.
Imbes na maghanap ng ibang solusyon, pinili nilang kumapit sa tanging solusyong nakikita nila, kahit na ito ay moral na kaduda-duda. Napagpasyahan na. Inalagaan nila ang kanilang ama upang hindi siya magkaroon ng kamalayan sa nangyayari. Una, ang panganay. Sunod, ang bonsong anak. Pareho silang nabuntis at nagbigay daan sa dalawang bayan, ang mga Moabita at ang mga Amonita. At ito ay isa sa mga pinakakagiliw-giliw na bahagi ng Biblia, dahil ipinapakita nito kung paano maaring bigyan ng katuwiran na isipan ng tao ang hindi kayang ipaliwanag na mga aksyon sa mga sandali ng desperasyon. Ngunit, talaga bang wala ng ibang solusyon? Talaga bang nag-isa sila sa mundo? O ang pakiramdam ng pagiging nag-isa ang nagpagpalakas sa kanila upang maniwala na ganoon nga? Ito ay nagbubukas ng isang kagiliw-giliw na tanong. Ilang beses ba ang mga tao ay gumawa ng mga impulsibong desisyon dahil inisip nila na wala ng ibang paraan? Ang desperasyon ay nakakabulag. Ginagawa nitong ang mga pansamantalang sitwasyon ay mukhang permanente. Ito ang parehong prinsipyo ng isang taong gumawa ng padalos-dalos na desisyon sa gitna ng isang krisis, nang hindi nakikita na kung naghintay lang sila ng kaunti, ang solusyon ay makikita sa ibang paraan. Ang takot ay nagtutulak sa atin patungo sa mga desisyon na hindi natin gagawin kapag tayo ay may malinaw na pag-isip. At ang pinakakakaiba pa ay hindi dito nagtatapos ang kwento. Ang mga inapo ng mga pag-isang ito, ang mga Moabita at Amonita, ay naging mga bayan na kalaunan ay magkakaroon ng alitan sa Israel. Ibig sabihin, ang desisyon ng mga anak na babae ni Lot ay nagdulot na epekto na tumagal ng mga henerasyon. At ito ay nagpapaalala sa atin na walang desisyon na hiwalay sa iba. Ang ginagawa natin ngayon ay maaring mag-etso sa malayo pa kaysa sa ating inaasahan. Ang malilit na desisyon ay maaring magbago ng hinaharap sa mga paraang hindi natin kayang ipaliwanag. Ngunit hindi lang ito kwento ng pagkakamali, ito rin ay isang kwento ng mga kahihinatnan. Hindi itinatago ng Biblia ang mga pagkakamali ng tao. Sa halip, ipinapakita nito ang mga ito upang tayo ay matuto mula rito. At sa pagtingin sa bahagi ng kwentong ito, isang hindi maiiwasang pagninilay ang pumapasok sa ating isipan. Marahil ang marami sa mga pagsubok na kinakaharap natin ngayon ay bunga ng mga padalos-dalos na desisyon na sana ay naiiwasan. Ang kwento ni Lot ay hindi lang isang salaysay mula sa nakaraan. Ito ay naglalaman na malalim na mga aral tungkol sa kalikasan ng tao, ang mga kahihinatnan ng mga desisyon, at ang kahalagahan ng pagtitiwala kay Diyos. Mula sa sandaling pinili ni Lot ang Sodoma hanggang sa kanyang pagtakas patungong kuweba, ang bawat desisyon ay nagdulot ng hindi maiiwasang resulta. At ito ay isa sa mga pinakamahalagang aral sa kwentong ito, ang ating mga desisyon ay humuhubog sa ating tadhana. Hindi palaging ang mukhang kapaki-pakinabang sa simula ay magdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Madalas, ang kumikislap sa ating mata ay nagtatago ng napakamahal na presyo. Ang kapaligirang pinipili nating terhan ay may direktang epekto sa kung sino tayo magiging. Hindi masama si Lot, ngunit nang pumili siyang manirahan sa Sodoma, inilagay niya ang kanyang pamilya sa isang masalimuot na kapaligiran. At ito ay nagtataas na isang mahalagang tanong, sino ang ating mga kaugnay? Sa anong mga kapaligiran tayo nabibilang? Hindi sapat na may mabubiting intensyon tayo kung tayo ay napapaligiran ng mga impluensya na pumaparam sa ating mga pagpapahalaga. Tulad ng sabi ng isang kasabihan, ang kasama mo ang magtuturo sa iyo ng ugali. Isa pang mahalagang punto ay ang pag-alangan ni Lot nang umalis siya sa Sodoma. Kahit na alam niyang ang lungsod ay wasak na, siya ay nagatubili. Ipinapakita nito kung paano ang pagiging attached sa mga pamilyar na bagay ay isang malaking hadlang. Ilang tao ba ang buhay sa nakaraan ngayon, hindi makaya ang bitawan ang mga bagay na hindi na may silbi. Ang takot sa pagbabago ay nagpaparalisa. Ang asawa ni Lot ay tumingin pabalik at nagbayad na mataas na presyo. Ito ay nagdudulot sa atin ng tanong, saan tayo nakatingin? Sa mga bagay na nagdaan o sa mga bagay na inihanda ni Diyos? Ang pagkawasak ng Sodoma ay nagtuturo din sa atin ng mga aral tungkol sa katarungan at awa ng Diyos. Hindi nilipol ni Diyos ang lungsod nang hindi binibigyan ng pagkakataon ang mga tao para magbago. Si Abraham ay nagdasal, ang mga anghel ay ipinadala, at si Lot ay binigyan ng babala. Ang katarungan ng Diyos ay hindi padalos-dalos, at ang kanyang awa ay laging nauna bago ang paghatol. Ngunit may isang detalye, ang awa ng Diyos ay hindi nagpapawalang bisa sa mga kahihinatnan. Iniligtas ni Diyos si Lot, ngunit kinailangan pa rin niyang harapin ang mga marka ng kanyang mga naranasan. Ipinapakita nito na ang pagiging ligtas ay hindi nangangahulugang malaya tayo sa mga pagsubok sa ating paglalakbay. At sa huli, narating natin ang kinalabasan ng kwento, ang pagkakamali ng mga anak ni Lot. Dito, natututo tayo na ang desperasyon ay nagdadala sa atin upang gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon, madalas nang hindi kinakailangan. Kapag ang ating tiwala ay tanging nasa ating sariling pag-unawa lamang,
Maari nating bigyang katuwiran ang mga aksyon na magdudulot ng hindi na mababawi pang mga kahihinatnan. Ang pagmamadali, takot, at kawalan ng pagtingin sa hinaharap ay maaring magtulak sa atin sa mga pagkakamali na sana ay naiwasan pa kung tayo lang ay naghintay ng kaunti at nagtiwala kay Diyos. Sa huli, ang kwento ni Lot ay isang babala. Isang babala tungkol sa mga desisyon, mga impluensya, at pagtitiwala kay Diyos. Ngunit ito rin ay isang kwento ng mga pangalawang pagkakataon. Iniligtas ni Diyos si Lot mula sa Sodoma, kahit na siya ay nag-atubili. Binigyan siya ng bagong daan, kahit na tila lahat ay nawasak na. Ang problema ay hindi lahat ay handang magpatuloy. At ito ay nagtatanong sa atin na isang tanong, kapag binigyan tayo ni Diyos ng bagong pagkakataon, handa ba tayong bitawan ang nakaraan? Kung may isang punto na tumatatak sa kwentong ito ay ang pagkakaiba ni Abraham at Lot. Dalawang lalaking may isang bagay na magkasama. Sila ay magkamag-anak, may pananampalataya at pinagpala ng kasaganaan. Ngunit habang ang isa ay sumusunod sa gabay ng Diyos sa bawat hakbang, ang isa ay gumawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang tila pinakamagandang opsyon sa sandaling yon. At ang pagkakaibang ito ay nagdala ng malaking pagkakaiba. Hindi pinili ni Abraham ang ayon sa nakikita, kundi ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Samantalang si Lot ay tumingin sa kapatagan ng Sodoma at nahulog sa pang-akit, nang hindi isinasaalang-alang kung ano ito sa spiritual na aspeto. Ang resulta ng mga pagpili ay naging malinaw sa paglipas ng panahon. Si Abraham, kahit na humarap sa mga hamon, ay palaging nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos, dahil ang kanyang tiwala ay nasa Diyos, hindi sa mga kalagayan. Si Lot, sa kabilang banda, ay nagdusa sa mga epekto ng kanyang desisyon. Nawalan siya ng lahat: bahay, yaman, posisyon, asawa, at natapos na nakatira sa isang kuweba. Itinuturo nito sa atin ang isang mahalagang aral: hindi palaging ang landas na tila mas magaan ay siyang magdadala sa atin sa isang destinasyong puno ng kapayapaan. Ang kumikislap sa mata ay hindi palaging galing sa Diyos. Isa pang mahalagang punto ay kung paano nila pinahalagahan ang mga bagay na sagrado. Si Abraham ay nagtayo ng mga altar saan man siya maglakbay, binibigyan na marka ang kanyang pagkakaroon na ugnayan sa Diyos sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Si Lot, sa tila, ay hindi ginawa ang parehong bagay. Siya ay isang matuwid na tao, ngunit ang kanyang ugnayan kay Diyos ay hindi kasing lalim. At ipinapakita nito na ang buhay espiritual ay hindi pwedeng pabayaan. Hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya, kailangan itong palagin. Kapag dumating na ang mga pagsubok, ito ang magiging pundasyon na ating mga desisyon. At may isang mas nakakaintrigang detalye: nagdasal si Abraham para kay Lot. Hiningi niya kay Diyos na isab ang lungsod kung may matuwid daon, at dahil sa intersesyon na iyon, ipinadala ang mga anghel upang iligtas si Lot. Ngunit mapansin na kahit na may ganitong interbensyon, nagatubili pa rin si Lot ng oras na ng pagtakas. Itinuturo nito sa atin ang isang makapangyarihang aral: maaring magdasal ang iba para sa atin, ngunit sa huli, ang desisyon kung susunod tayo o hindi ay palaging personal. Hindi sapat ang pagkakaroon ng taong nagdarasal para sa iyong buhay kung patuloy kang nakakapit sa parehong maling desisyon. Habang si Abraham ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at nakatanggap ng mga pangako na magaganap sa mga henerasyon, si Lot ay nawala sa kwento ng Biblia pagkatapos ng mga pangyayaring naganap sa kuweba. Ang epekto ng kanyang mga desisyon ay naglayo sa kanya mula sa mas malaking plano ng Diyos. At ito ay isang mahalagang pagkakaiba: si Abraham ay nagtayo ng isang pamana, si Lot ay nakaligtas lamang. Ito ay nagdudulot ng isang malalim na pagninilay. Tayo ba ay nagtatayo ng isang bagay na magtatagal o nagsusumikap lang tayong mag-adjust sa mga kalagayan? Itinuturo sa atin ang kontrast na ito na ang buhay ay puno ng mga desisyon, at bawat desisyon ay nagdadala ng hinaharap sa kanyang loob. Ang tanong ay, pinipili ba natin tulad ni Abraham na nagtitiwala kay Diyos kahit hindi natin nakikita ang landas, o tulad ni Lot na nagpapadala sa kung ano ang tila pinakamagandang opsyon sa kasalukuyan? Dahil sa huli, ang nagtatakda ng ating destinasyon ay hindi kung anong mayroon tayo, kundi ang direksyon kung saan tayo patungo. Ang mga epekto ng mga desisyon ni Lot ay hindi nanatili sa kanyang sariling buhay. Ang kanyang mga inapo ay nagbigay daan sa dalawang bayan na kalaunan ay magiging kalaban ng Israel, ang mga Moabita at ang mga Amonita. At ito ay nagdudulot sa atin na isang malalim na aral: ang epekto ng mga desisyong pantaw ay maaring magtagal ng mga henerasyon. Ang nagsimula bilang isang pagkakamali dahil sa desperasyon ay nagtakda ng takbo ng kasaysayan ng buong mga bansa. Hindi lang ito isang kwento ng isang tao at ng kanyang pamilya, kundi tungkol sa kung paano ang maliliit na desisyon ay maaring magdulot ng mga epekto na lampas pa sa ating inaasahan. Ang mga Moabita at Amonita ay hindi lang basta mga pangkaraniwang bayan sa kasaysayan ng Biblia. Sila ay may mahalagang papel, madalas na kabaligtaran ng bayan ng Diyos.
Ang mga Moabita, halimbawa, ay nagkaroon ng papel sa pagsubok na mag-akit ng mga Israelita patungo sa kasalanan, pagpapadala ng mga babae upang sirain ang kanilang espiritual na kalagayan. Ang mga Amonita naman ay naging mga patuloy na kalaban ng Israel, nakipaglaban at nakipag-alitan sa kanila sa buong kasaysayan. Ibig sabihin, ang nagsimula bilang isang pagkakamali sa isang kuweba ay naging isang patuloy na pinagmumulan ng mga problema para sa bayan ng Diyos. Ngunit may isang kawili-wiling detalye. Kahit na may ganitong komplikadong pinagmulan, nagpakita pa rin si Diyos ng awa. Isa sa mga pinakamahalagang halimbawa nito ay si Ruth, ang Moabita na naging bahagi ng lahi ng Mesyas. Ipinapakita nito na, sa kabila ng mga pagkakamali ng tao, laging may kakayahan si Diyos na baguhin ang isang kwento. Kahit ang mga bayang nagmula sa isang makasalanang konteksto ay isinama sa plano ng Diyos. Itinuturo nito sa atin na ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagkakamali sa nakaraan. Gayunpaman, hindi maaring kaligtaan ang alitan sa pagitan ng mga bayang ito at Israel. Ang nangyari kay Lot at sa kanyang mga anak na babae ay hindi lamang isang hiwalay na pangyayari, ito ay ang simula ng isang alitan na tatagal na mga saglo. At ito ay isa sa mga pinakamahalagang aral ng kwentong ito. Ang bawat desisyon ay may mga kahihinatnan, at ang ilan sa mga ito ay maaring magtagal na mas matagal kaysa sa ating inaasahan. Ang pinili ng isang henerasyon ay maaring makaapekto sa lahat ng susunod na henerasyon. Pinapalalim din nito ang ating pagninilay tungkol sa kung paano ang maraming mga laban na kinakaharap natin ngayon ay maaring may mga ugat na nagsimula pa noong mga naunang panahon. Ilang mga kwento ng mga pamilya ang nagdadala ng mga marka ng mga desisyong ginawa ilang henerasyon na ang nakalipas. Ipinapakita sa atin ng Biblia na, bagamat maaari tayong magmana ng mga epekto, maaari rin tayong pumili na putulin ang mga siklo. Maaari tayong matuto mula sa nakaraan at gumawa ng mga desisyon na magbabago ng takbo ng hinaharap. At kaya, ang kwento ni Lot at ng kanyang mga inapo ay hindi nagtatapos lamang bilang isang kwento ng pagkakamali at kahihinatnan. Nagiwan din ito sa atin na isang hamon, ano ang ating binubuo para sa mga darating na henerasyon. Dahil sa huli, ang bawat desisyon na ginagawa natin ngayon ay maaring maging kwento na ikukwento sa hinaharap. Ang kwento ni Lot ay nagtuturo sa atin na higit pa sa isang simpleng salaysay mula sa nakaraan. Ito ay isang salamin ng kung paano ang ating mga desisyon ay humuhubog sa ating tadhana. Mula sa desisyon na manirahan sa Sodoma hanggang sa mga dramatikong pangyayari sa kuweba, bawat hakbang ay resulta ng malilit na konsesyon na, sa huli, nagdulot ng mga hindi na mababawi pang mga epekto. At ito ay nagbubukas ng isang mahalagang tanong, tinitingnan ba natin ang ating mga sariling desisyon, o nagpapadala tayo sa mas madaling landas nang hindi isinasaalang-alang ang presyo na maaari nating bayaran? Ilang beses na ba tayong kumapit sa mga kapaligirang nakakasira, mga relasyon na nagpapahina sa atin o mga gawin na palayo sa mga bagay na talagang mahalaga? Ang asawa ni Lot ay tumingin pabalik at naging alipin na nakaraan. Ang kanyang mga anak na babae, pinangunahan ng desperasyon, ay gumawa ng isang matinding desisyon. At si Lot, kahit na nailigtas, ay dinala ang mga marka ng kanyang mga desisyon magpakailanman. Baka nga bang gayon, pareho lang ang mga pagsubok na kinakaharap natin, ngunit sa ibang mga anyo? Gayon, nais kong malaman ang iyong opinyon. Alin sa bahagi ng kwentong ito ang pinaka-nakapukaw ng iyong pansin? Nakaranas ka na ba ng mga sitwasyon kung saan kinailangan mong iwanan ang isang bagay upang magpatuloy? Iwanan ang iyong komento, nais kong malaman ang iyong opinyon. At syempre, kung ang content na ito ay may saysay sa iyo, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications upang magpatuloy na matutunan ang mga paksang ito. Dito, bawat video ay nagdadala ng mga kaalaman na maaring magbago ng iyong pananaw tungkol sa buhay at espiritualidad.